everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Maayong hapon sa tanang mga kaigsunan ug happy Sabbath. Dinhita sa katapusan nga programa niining ato ang 12th Thanksgiving anniversary sa LCM FM dinhi sa Bukidnon o life-changing moment. Atong pasalamatan ug daigon ang Ginoo nga niining tibok adlaw igpapahulay nahimo nga nagmalampuson atong pagdaig ug pagpasalamat kaniya. Isip pagbag-o sa ato ang pakigsaad sa ato ang Ginoo alang sa umalabot na sad nga tuig nga atong yatubang sa pagpadayon sa pagsuporta sa buluhaton. Atong bag-oon ang ato ang commitment niining kahaponon aron nga kining atong kadasigon mahimo nga magpadayon igsoon. Labas nga tanan atong pagtuo mulig-on moangkor diha sa ato ang Ginoong Hesus o ang ato ang mga kinaiya mahimong mapahaom sa Kristohanon nga pamaagi. Ining kahaponon igsoon ang ato ang commitment program. Pagasugdan kini siya sa opening song, ihatag ni siya sa Custodio Singers, no? Ato lang ning ginganlag Custodio Singers kay wa man sila nahatag nato ang pangalan pero or Custodio Siblings. Then opening prayer, pagadumalahon kini ni Brother Frank Rivera. Then doon na tayo duha ka mensahe nga atong mapatalinghogan ining kahaponon. Ang mensahe sa awit, special song, i-render kini siya sa Pansakala Singers. Then ang mensahe nga igahatag kanato sa Ginoo pinaagi sa iyang alagad. Dumalahan kini ni Brother Denmark Likayan. Ang commitment prayer ihatag ni sa ato ang then response song, then commitment prayer ihatag sa atong speaker. Ang closing song ato ning ipandam sa ato ang song leader, then ang ato ang closing prayer pinaagi ni Brother Freddy Bingko. Nining kahaponon mga kaigsunan ang naa sa ato ang sounds, wala naman diha Brother Tata sa Wanti. Naa dire. Then ang atong song leader Sister Daphne Pansakala, ang inyuhang presider Brother Wing Mahorinos. Kita nagalaom nga nining naghinapos nga mga gutlo nining adlaw igpapahulay sa gihapon atong bation ang presensya sa Dios ug ang pagkabalaan samtang kita magapaminaw sa iyang mga pulong. Akong gangyo ang mga kaigsunan sa pagpangluhod samtang ta magaampo. Mga luhod ta magzon. Among balaan gamahanan langiton ng umahan nasa tuno sa mga langit. Dako amahan ang pagpasalamat nga sa diin imong ipaabot
og 12 ka tuig ang LCM-FM din sa Bukidnon. Salamat naman sa pagsunan nga imong gipanalinginan nga sa gihapon sila nagapadayon sa suporta rin nga ministry. Bisan taliwala sa mga pasulay Ginoo nabot sa kinabuhi. Amahan, naghahasab ko nimo pasalua kami kung sa may manahimong kapakasan sa imong tabangan. Ug nangayo ko mahan palangini karon ang musulti. Si Brother Likaya Ginoo samtang sa padara sa mensahe. Tuguti amahan ang gahom sa belang espiritu. Magapuno ka na man, ubal ka na mga kaminaw. Aron kami Ginoo, magpasigos palagad hangtod sa lawas imong padayag. Palangin ni imahan, mga bahin ni kapon. O salamat naman ikatawag sa ampo, kita na pagdawaton, tuwod sa Jesus sa awon na luwas. Amen. Why me Lord, what have I ever done to deserve even one of the pleasures I've known? Tell me, Lord, what did I ever do that was worth loving you, or the kindness you've shown? Lord, help me, Jesus, I've wasted it, so help me, Jesus. I know what I am. Now that I know that I've needed you, so help me, Jesus. My soul's in your hand. Try me, Lord, if you think there's a way I can try to rate me all that taken from you. Maybe, Lord, I can show someone else what I've been through myself on my way back to you. Lord, help me, Jesus, I've wasted it, so help me, Jesus. I know what I am. Now that I know that I've needed you, so help me, Jesus. My soul's in your hand. Lord, help me, Jesus, I've wasted it, so help me, Jesus. I know what I am. Now that I know that I've needed you, so help me, Jesus. My soul's in your hand. Jesus, my soul's in your hand. Check. Mayong hapon pag-usab mga kaigsunan. Salamat kay sa Ginoo nga kauban na po ta karon sa pagsimba sa pagalagad kaniya dinhi sa ato ang programa nga katiguman sa Loud Cry Ministries. Hilabi na sa Life Changing Moment FM nga karon na sa 91.7. Salamat kayo, ako usab magpasalamat kauban kinyo in public nga gitugot sa Ginoo nga maabot gyud ta sa ikadusig katuig mga kaigsunan. O what more pa ihatag sa tuwa sa Ginoo, no? Daghan pa siguro gayud nga mga panalangin niyang ihatag kanato mga igsuon. Kanang dili man common ang ako ang imahay sa inyong panagway, no? Apan kanang pasagdi na lang kung kinsa man nga tindog dinhiya nga tuguti lang ninyo basta tabang sa Ginoo nga mao'y magdala sa ato ang mensahe karong kahaponon mga kaigsuonan. So sa ko ang pagsulod sa mga mensahe magampo ta ninyong tanan. Labing gamahanan nga mo ang Dios.
Salamat kayong ako imong pagatabangan ug usab ang mga kaigsuunan nga maminaw Ginoo nga maabot na mga mensahe. Kini ginaampo pinagi sa ngalan ni Kristo. Amen. Okay. Klaro man akong tingog, no? Ang ato ang program o mensahe karong takna mga kaigsunan kay may tungod sa ato ang commitment nga usually nato ginabuhat hilabi na ginadala ni Pastor V sa tuang kada anibersaryo, no. Wala ko'y dala laing mensahe nga naa nato dinhi karon mga kaigsunan kundi may tungod lamang kini sa tuang mangluluwas nga si Kristo nga mao'y nagahatag kanato kalinaw bisan luyo sa mga kalisod, problema, mga kakulangon nato sa matag adlaw o mga unsa mang kakulian sa sulod sa panimalay o sa mga panarbaho mga kaigsunan. Ginabati nato nga ang Ginoo gayud nato ug walay laing ngalan si Kristo gahatag kanato og kaluwasan kada sayo sa buntag ug kauban na ang kalinaw mga kaigsunan. So magsugod kita mga kaigsunan, akong pagaisgutan kaninyo. Nara ba ni mga pangutana? Unya kung mahimo, ay lang po magtindog yung magstorya, ano lang ba? Tubag lang ta ginagmay, yung murga, istoryahan lang ta ba? Antod nga maabot na to kahumanan sa mga mensahe mga kaigsunan. Si Kristo ba? Ngano kaha kung sa tuguti lang din ninyo nga wala tay kanang presentation unya usahay maka lantaw ako diri sa akong device maura may naan ako kay kanang kagahapon na ako sa trabaho niya nakatawag man si pastor niya. Uy, ugma na rin na pastor, no? So mo'y naitabo mga kaigsunan so human sa trabaho diretso na din kog biyahe mga alas 5 naabot naggituyo na ko mga kaigsunan kay kung sa balay pa ko magpundo niya dito ko magtuon unya basin dugay kay mahuman ako ang pagtuon unya maabtan ko makatulog ko sa kakapoy unya layo pa kayo tagikan pa og tagom so nagbiyahe ko mga kaigsunan naabot ko diha mga alas 8:30 natulog ko pagkasayo sa buntag nagtuon sa mao na to nga pagapaminawon karon mga igsoon. So si Kristo ba sa unsa man nga pamaagi nga siya wala nakahimo sa pagpakasala? How did Christ not to commit sin? Sa unsang pamaagi nga si Kristo wala man nakabuhat ug bisan usa na lamang ka sala man kaigsunan. When the world is too big nga ang kalibutan na tanan nga pwede niya ma-offer nga ang tao pwede niya pakasadon. It can offer every kind of evil from gikan sa iyang pagkabatanon hangtod sa iyang pagkahamtong. Makahatag ang kalibutan nga kaniya nga siya lang makabuhat gyud ug bisan usa na lang kasala apan siya wala makahimo. Sa unsa nga pamaagi nganong wala man nakahimo si Kristo mga kaigsunan? Si Jesus Christ perfect. 100% nga Dios, 100% nga tao. Walay nakulang bisang isa. Pero ang declaration nga perfect makaigsunan si Jesus Christ while na siya diri sa yuta, dito naman siguro ni gula human nga na-accomplish na niya tanan niyang missions. So he was perfect sa iyang pagkatao. Pero at that time nga napa siya sa kalibutan, ga-accomplish pala siya sa mga so pwede wala ta kabalo. Awa gipasulod ni Henono. Ang ato lang na yung concern ani kay kanang magbangga ang tingog sa
speaker sa og tingog sa ato ang atop. Klaro ra kayo? Sige, ako ang pagatiwason mga kaigsunan. Pero, ako alang ni ha. Ako alang ni. Posibleng nga si Jesus nakabuhat og mga kanang sa Bisaya pa sayop. Sa dili pa nako tiwason unsa na nga sayop. Sa iyong una-una unsa ka na? Gikan siyang pagkabata, tao man siya. Posible nga si Jesus Christ sa diha nga ginatudluan siya unsaon paghimo og crafting sa pagkakarpentero, siyang papa, sa paghimog bangka, siguro nagtuon pa siya sa pagpangisda, posible nga miagi siya og mga kanang learnings, mga pagtuon, o bisan gali unsaon paghalubilo sa iyang mga kaubanan nga mga kabataan, apan ang wala nahitabo kaniya mga kaigsuunan, pertig yung pusugan, no? Dungogra. Sa iyahang mga, posible, di ba? May mga learning experiences ba? Siya, samtang iyang amahan, usa ka karpentero, ginatudloan pa dayon si Kristo, unsaon pagka karpentero, o pagka mason, o unsa bang mga labor nga, pinobri nga mga trabaho, siya gakatuon, o gakatuon. Apan ang wala kang Hesus, gikan siyang pagkabata mga kaigsunan, kanang masuko, malain, magdumot, maibog sa iyang kadula, or musukol kung iyang mga igsuon masuko sa iyaha. Kana tanan ng mga dili maayo bisan ginagmay lang mga kaigsuunan, wala gyud na sa iyaha. Wala nagpasabot nga wala sa iyaha. Pwede siya ana. Wala nagpasabot nga wala si Jesus Christ ana. Buot pasabot wala lang gyud gipili ni Kristo nga malain sa iyahang mga taong nasa palibot. Wala niya gipili nga mangluod, masuko, magdumot, magluod-luod. Wala nagpasabot nga wala siya ana, kundi wala lang gyud niya gipili nga maggunahuna og ing-ana sa iyahang isig katao. Bisan man unsa nay hunahunaon sa uban nganha kaniya. Nakasabay ra mo mga kaigsunan? Busa nag-ingon ang Lucas 2:52, nag-ingon dinhi, ug mitubo si Jesus sa kinaadman ug gikahimutan siya sa Dios ug sa mga tao. Posible nga si Jesus Christ ay mga gagmay nga mistakes siya mga trabaho, aban ga-learn siya sa mga experiences, ga-learn. Ug nakita sa mga tao ug sa Dios ug nakahimutan gayud ang iyahang pagdako mga kaigsuonan. Kabalo ba mo nga si Jesus sa tuang nakita kaniya pinaagi sa Biblia nga wala na siya naghulat nga moabot siya sa punto nga siya mahimo nga hamtong. Kay gani sa mga kabatan-unan o kung na may miagi sa inyong ngayngani nga pangunahuna kani sa tawhanon bitaw nga sigig kasayop unya musulod sa una nang sige lang kay basin pag mudako nako makontrol na nako akong kugalingon ug dili nako makabuhat og ingana. Apan si Jesus wala misulod siyang unahuna ngayngana nga maghulat pa siya niya ng idara aron siya makabuhat sa insakto mga kaigsuonan. Usa ka kahibulungan kaayo ang kinaiyahan sa pagkatao ni Kristo. Kay bisan man siya usa ka tao pareho na nimo ug nako susama sa maoy ginawali sa kadaghanan sa sulod sa iglesia nga si Kristo tao susama lamang nato. Pero ang iyang pagkatawhanon usa gayud ka kahibulungan. Posa ta kadyot kay mga alingugngog
What do you think, mga kaigsunan? Unsay na sa iyong una-huna mahitungod sa pagka-tawhanon ni Kristo? Susama ba nimo, Uncle? Susama ba nako? Nakadungog kita nga susama si Kristo nato. Apan ang iyang pagkatawhanon, pagka 100% human, susama ba gyud ba nato? Na Uncle, salamat kayo nga kanang gusto ka mo istorya pero wala gyud koy madunggan. Lahi gyud si Kristo, mga kaigsunan, kay nganuman na tao siya gilalang pinaagi sa gahom sa balang Espiritu Santo. So lahi nato nga mga tao na tao naman tandaan anang giingon nga nahimugso na ta nining kalibutan na nga nakadala na ta, manununod na ta sa sala. Wala si Kristo, nagpakatao siya, o gipakatao gid siya, gilalang pinagi sa gahom sa balang Espiritu Santo. No? Wala siya na tao sa unod-non nga pagkatao. Mao lang na ang ako nasabtan sa mensahe ni Pastor Likayan. Salamat kayo sa maong kahibalo nga imong gihatag, Uncle, no? Si Kristo, mga kaigsunan, tinuod nga susama gayud nato. Apan ang iyahang butang nga distinct or kalahian ngani sa tuong pagkatao, mga kaigsunan, he was the second, unsa? Siya ang ikaduha nga Adan. Sa ato pa, natao siya, susama nimo, susama nako, adunay lawas nun nga anang madunot, masakitan, ang iyang lawas sa madunot, makabati og sakit, ang iyang dughan, makabati og sakit pod, kung naay kanang masuko siya ha, malain sa iya ha, or daoton siya sa mga tao, o siya mga igsuon, masakitan ang dughan ni Kristo, o bation po diyang unahuna o kanang kaguol. Masad siya, mamoblema siya, pareho gid kaayo natong tanan, mga kaigsuunan. Apan adunay usa ka butang nga lahi nga naa kaniya kadtong naa kang Adan. Na siya'y kinaiyahan nga wala nato nga naa kang Adan. Unsa man kadto? Kinaiyahan nga walay pagbati nga mubuhat og dautan. Halimbawa, kani basic 3 years old nga bata, nakakita siyang classmate 3 years old nga classmate. 5 years old nga bata, nakakita siyang classmate nagkaon og ice cream. Nitalikod og kalit nang hapak siyang mama. Ma. Unsa na nga pagbati? Kay ibog. Og lain pang mga kapareho anak, mga kaigsuunan sa batanon. Unsa man sa batanon? Picture sa babae. Unsay bation sa batanon nga lalaki? Unod nun nga kaibog. Ibutang ng pareho nga mga butang sa tubangan ni Kristo. Unsay iyang bation? Dili siya maibog sa maong ice cream. Wala gyud na siya. Kung naa ka, wala siya. Karpentero ra siya. Wala po siya gitagag balon sa iyang mama. Wala gyud huna-huna nga kanang maibog. Or babae nga litrato siyang kabatanon.
Dili siya maibog mga kaigsuunan kay wala siyang hunahuna makipag-ingana sa usa ka babae. Wala sa iyang hunahuna makipag-ingana mao nga dili siya maibog. Hello, nasabtan ko ninyo. Si Jesus mga kaigsuunan no, wala siya gibawalan sa tanang butang. Si Jesus pareho nimo nga pwede niya mabuhat tanan niyang gustong buhaton nas kalibutan. Pero wala lang siya ang pagbati nga musulod sa pagpakasala. Wala siya anang dili siya ganahan buhat og dili maayo. Kana lang gyud ang naa niya. Dili siya ganahan nga magbuhat og dautan. Kabalo siya unsay dautan? Kabalo siya unsay mga binuhatan nga dili maayo? Apan dili lang yun siya gusto anang mga butanga. Dili ko ana. Nasabtan ninyo unsay kanang English sa ato ang terminology sa Adventista nga wala siya'y propensities of sin or inclination to commit sin. Muna ikanang termino sa English. Wala siya'y pagbati nga ganahan siya mubuhat og ingana. Pero ang normal nga tao pareho nato. Butangig ning ato nga mga temptasyon. Bisan dili nimo tudluan ang bata mangatik mangilad 3 years old. 3 years old. Ayaw tudloy og pangilad, di ba? Mangatik na, mangilad na, magtago-tago na nga aron dili masakpan nga siya nanguha. Wala ka nagtudlo ana niya. Kita sa imong pagkabata, kisa gyud mo tudlo mangawat ka, pero maging-ana gyud ang bata. Kita. Si Kristo wala siya anang mga butanga. So, sa unsa dahilan o pamaagi nga si Kristo tao apan wala nakahimo sa pagbuhat og sala. Unsa may dahilan mga kaigsunan? Wala siya inclination to commit sin. Wala siya propensities or kinaiyahan nga mubuhat og dautan. Nagpakatao siya nga susama kinaiya nga naa kang Adan. Okay? Ang iyahang kinaiya susama kang Adan. Masakitan siya, magduol siya, masamaran ng iyang mga kamot, matambling, mapiang, masakitan ng iyang dughan, mamoblema. Kanatanan naa siya pero iyang kinaiya susama kang una nga Adan. Sabtan, adto ta kang Adan mga kaigsuunan. Si Adan sa diha nga gibuhat siya sa Dios, siya usa ka perfect, unfallen, wala nahulog sa dili hulog, with uncorruptible body. Ang iyang lawas dili masama, dili mo magdugo, dili magasgasan or walay hugaw sa iyahang tibok lawas o bisan at tanan gyud sa iyahang lawas puro walay kadaot. Wala pud siya nang pagbati nga mubuhat og sala. Wala pud siya nang hunahuna nga mubuhat og sala. Wala pud siya anang mga hunahuna nga mangguba, manipa, manumbag. Tanan lang yun, langit nun ang naasaw na huna ni Adan sa diha nga gibuhat siya sa Dios. Ang imahe ni Adan susama sa nagbuhat kaniya. So ang kinaiyahan ni Kristo susama kang Adan, ang naa kang Adan susama sa nagbuhat kaniya. Gikan sa amahan ang imahe ni Adan ug ang kinaiyahan ni Adan susama sa kinaiyahan ni Kristo mga kaigsuunan. Atong tiwason mga kaigsuunan, pangutana,
Mautoy kinaiyahan ni Adan. Ang pamaagi sa paghimo kang Adan, apan nganong nakabuhat man siya sa pagpakasala. Maklaro ko, si Kristo, tao, wala nakabuhat sa pagpakasala. Si Adan, tao gihapon, pero walay kadaot makit-an nimo siyang kinatibukan, apan nakabuhat sa pagpakasala nay. Walay bisan gamay na lang jut ay makitang dili maayo kang Adan, gawas ug sulod, apan nakabuhat og sala. Ay sa kadiyot lang ka nang naghinuklog mo or ka nang katulgon mo. Ano mo kanaong ba? Basin, maala mo lang. Naghinuklog, gahinuklog or katulgon. Kanindot na lang sa panahon yun. Bitaw, nakapagyan pa ng pangutana. Mao na tong kahimtang ni Adan nay. Apan nga nung nakabuhat man siya sa sala. Dili madungog, uncle. Si Adan gihimo gikan sa abog suyuta. Si Kristo wala buhata gikan suyuta. He is the God of creation. Kanang ingon nga, in the beginning God, mao na si Kristo. Nitagna ni Isaiah 7:14, ang babae magbuntes, mga nago sa bata ng lalaki, tagon niya ngalan Emmanuel, nga kun hubaron, Diyos kauban nato, God of creation. Juan ono sa siya ang pulong. Siya ang nagbuhat sa ng butang, nga makita ang walad mabuhat, walay nabuhat kung wala siya. Kolosas 1:16, siya ang creator of heaven and earth, visible and invisible. Created in him and for him. Nga nung siya magkasala, kay siya ang Diyos. Isaiah 9:6, bata matao, anak gihatag, anak na daan gihatag. Anak na daan gihatag. Higsulod sa tayo ni Maria, yung sa ingaran, kahibulungan, magtatambag, Diyos nga makagagahom, prinsipe sa pagbilis, kanang bata, amahan nga walay katapusan. Ingon si Pablo, Kolosas 1:15, Christ is the image of the invisible God. What is the invisible God? God the Spirit, Juan 4:24. Unya Kolosas 2:9, in Him dwelleth all the fullness of the Godhead. Mao nagawa siya ba makasala? Hebrehanon G5, God has prepared for me a body. You have prepared for me a body. Kanang lawas niya giandam ni Kristo in His humanity, in His humanity, giandam na sa plan of redemption. Pero hingagi useseg pagkabata, hingagi usag higtubo sa gidakon, kaalam, kahimutan sa Diyos o sa tao. Hinungdan, gawa siya magkasala, kay Diyos siya. He is the everlasting Father. Salamat kayo tayo sa kadasig o pagpalig-on sa kanang pagka-Diyos sa ato ang Ginoo makaigsunan. Mag-istorya ka, uncle. Nakasala si Adan tungod kay unsay yang gipili nga makasala siya. Okay, salamat kayo, no? Nasayad ba mo nga si Adan wala natintal? Natintal si Adan, wala? Uncle? Ang asawa nga si Eva mo ay na tintal.
Kabalo ba mo, nasayod ba mo nga, ang pagpili ni Adan sama sa gingon ni Uncle, no? Laban kadto sa iyahang tinuod nga kabubuton. It was against his will. Wala natintal si Adan, wala naatik si Adan, nasayod gyud siya sa nabuhat nga sala sa iyahang asawa. Kita kayo niya si Eva, samtang siya sigig paminaw kang Eva. Ambot mo sa ilang tawag ay, sweetheart. Ano sa may ilang tawag ay? My love. Ano sa ninyo my forever. Dool si Eva. Ay, ang Biblia, nag-ingon man nga kanang, and I will call this woman, ano sa man? Eve, di ba? Eve. Siya rin may nangalan. So, basin si Adam na po diyang pangalan. So, Adam, look at me, tanawa ko. Wala ko naunsa. Kaon ko. Og makahatag daw kini, og kaalam sa maayo, og dautan. Wala ko naunsa. Apan si Adan, samtang galantaw gapaminaw siyang asawa na puno na sa kaguol. Puno na kayo si kaguol, samtang sigig paminaw. Puno na kayo siya sa kaluoy sa iyahang asawa. Napabay laing tao dito sa iyang palibot? Wala gyud. Maorag yung isa, kababae siyang kinabuhi. Unya, gikan pa yun mismo sa niyahang gusok. Grabe na lang yun niya kapalangga ang maong nga babae. Naluoy, gid siya kayo. Kabalo, gid siya, nakasala, gid ang ako ang asawa. Tabangin ako ninyo mga kaigsunan. Makarecall pa ba mo? Makahinumdum pa ba mo kanang katong nag-away mo sa una sa inyong asawa tong mga bata-bata pabitaw mo nya kanang hilig pabitaw kayo magkanang bitaw mag-tret nga mulayas ko. Yung mulayas pud gyud. Magbulag na niya magbulag pero nagbalik ra gud gihapon pero makahinumdum pa mo sa pagbati nga kanang nilayo ng inyong asawa. Unsa yung batiyon nga kanang hala magdali-dali di mo kisig-kisig apas kung asa na to yung pangitaon nagtuyok-tuyok na mo sa mga palibot. Naabot na mo sa terminal pangita pero grabe nga ba? Grabe nga dili gud gusto bitaw nga putol. Pangitaon gyud kay mabalik ra kita, maistoryahan ra nato. Gamay ra gyud kay tong ligas ba? Ni dako lang. Di gud ka gusto mabugto ba kay asawa gud to nimo. Dili nako matungkad kaayo mga kaigsunan. Apan samtang galantaw si Adan siyang asawa makison na puno jud sa grabe nga kaguol. Kay kabalo gud siya unsay mahitabo kang iba. Kung mo desisyon siya gingani, or mo desisyon siya gingani. Kabalo gud siya sa duha ka mga pilianan. Adam was not deceived. Adam was not tempted. It was Eve ang nalimbungan. Sa iyang kapalangga siyang asawa mga kaigsunan. Bisan laban siyang kabubuton. Kung mamatay ang iyang asawa, unsay gipili ni Adan? Grabe ka kapalangga ni tatay nay. Grabing ginukuray sa inyong mga bana, no? Samtang kamo kusog kayo mong managan, manibat, ala, magdala-dala ko no hay ubag. Maghipos-hipos. Pag-abris kabinet, kuhagbag, paslak, Pugnga na yon, ayaw ka ba? Gunitan gud taon sa ni Adan. Asa ka maadto, tuko maadto. Say may tabo niyo, mo po'y may tabo na ako. I believe. Sa kuha lang ni mga kaigsunan. Grabe, inobserbahin ni Satanas ba? Unsaon man ako ni paghulog kang Adan ha? Grabe, tinun-anay ba? Kung ako ang putlan og tiil ning giraffe, masuko ka ning tawhanan ni, umaunsa ni?
Wa gyud siya laing nakit-an nga mo'y pwede, posible ba, susi nga makapahulog kang Adan, iyang asawa. And that was the reason Adam failed. Ang una nga Adan nahulog sa pagpakasala. Ug ang tanan dayon nga misunod kaniya, na-inherit na nila ang kinaiya sa pagbuhat og dautan. Okay, ka-remember mo siya. Katong sunod na din nga anak dayon kay sige to. Katong nanay si Seth, and they bore a son, and nganlan nilag Seth, and it was after the image of Adam. Sa may pasabot na? Adam, created by God on his own image. Pag anak na niya siya mga lalaking anak, ingon dito si Seth was on his own image. Imahe ni Seth mo imahe ni Adan. Pero sa buta na, kinaiya ni Seth, kinaiya ni Adan. Sa 1 Corinto 15:45 mga kaigsunan nag-ingon nga si Kristo mao ang ikaduhang Adan. Ang unang Adan nahulog sa pagpakasala, nagkulang, nabakli niya sa pagsunod ang kabalauran sa Dios. Apan karon gipadala kanato si Kristo nga gitawag sa 1 Corinto 15:45 ang ikaduhang Adan. Nganong aduna may ikaduhang Adan nga kinahanglan ipadala mga kaigsunan? What was his purpose? Unsa may iyahang tuyo? Nganong padadaan man tag ikaduhang Adan mga kaigsunan? Nagkulang, nasipyat, nahulog sa pagpakasala, failure ang unang Adan, karon nagpadala og ikaduhang Adan. Si tatay gusto mistorya. Wala untay ikaduhang Adan. Galing kay nakasala man si Adan, na ikaduhang Adan nga motubos sa sala ug kamatayon sa kaliwatan ni Adan nga nahulog sa sala ug kamatayon. 1 Corinto 15, 22 ug 23. Whereas in Adam all died, so in Christ all be made alive. Amen. Salamat kayo tay. So kung wala pa nahulog sa sala ang unang Adan, wala gyud tanay ikaduhang Adan. Salamat kayo, tay. Karon unsay tuyo sa ikaduhang Adan mga kaigsunan? He was to accomplish what the first Adam failed to do. To obey the will of God even to your greatest trial. Ang pagsunod sa Dios bisan man sa pinakadako nga pagsulay dinhi sa yuta mga kaigsuunan. Ang pinakadako nga pagsulay ni Adan, failure siya. Karon na pod sa ikaduhang Adan mao ang pag-accomplish, pagsunod sa Dios bisan man moabot ang iyang pinakadako nga trial. Grabing mission. Ay mission ang ikaduhang Adan mga kaigsunan. Siya mission. Dili basta-basta ning iyaha unsa pod kahan ning iyahang dangatan mga kaigsunan. Kaya ang unang Adan, pareho niya kinaiya. Mas okay pag itong unang Adan, kay walay samad, dili masakitan. Wala. Pero ikaduhang Adan, murag, lisod-lisod ginaiyaha kay maabot sa dris kalibutan nga usa ka tawo pareho. Nato mga kaigsunan, basin lisod-lisod ginaiyahang pagahumanon mga kaigsunan, o iyahang nahumana. Okay, Christ was fully human, like me, like all of us. He can feel pain, heartache, sadness, and sorrows, and his body is corruptible like ours. What he has that we don't have, Christ has no propensities to commit sin. He was like the first Adam, no inclination to commit sin. Mangutana ko mga kaigsunan, can Jesus choose to commit sin? Samto sa Bisaya. Sa Bisaya pa, makapili ba si Jesus sa pagbuhat og sala? Di ba ang sala, kay ka naman ang
dili pagsunod sa balaod sa Dios, mo na makahimog sala. So si Kristo ba makapili sa pagtransgress sa mga sugo sa Dios, sa mga mando kaniya sa Amahan? Makapili ba si Kristo sa pagsupak? Wala kaniya ang kanang pagbati sa dili maayo. Wala pud siyang hunahuna nga mubuhat og dautan. Apan ang pangutana, can he choose? Makapili ba siya sa pagsupak sa mga sugo sa Dios? Unsay tuingon nimo Angel kaganina? Unsay si Adan ba natintal, naatik? Wala. Ang iyang gibuhat, gipili niya ang pagpakasala. So kang niunong gid siya siyang gihigog mga asawa. Pero kung napatoy laing babae tay, wala pa. Niunong gid siya siyang asawa kay nihigugma gid siya kaayo. Karong kang Kristo mga kaigsunan, makahimo ba siya sa pagpili sa pagsupak sa Dios mga igsoon? Dili. Ang kaya sa mo ingon? O nindot kayo paminawon. Pwede siya makapili, pero dili gid siya mubuhat og sala. Ay. Isaias 33, versikulo 22. Christ is the judge, the lawgiver. He saves. Di siya makasala kay siya naghatag sa kasuguan. Kauban ni Moises dito sa bukid sa Sinai. Siya naghatag kasuguan niya niya lapason. Dili niya lapason na kay siya lawgiver. Unya siya paghimukom sa taong makasala, siya paghimuluwas sa magtuman sa kasuguan. Salamat kayo, tay. You know, in Hebrews chapter 4, verse 15, nagingon din He was in all points tempted like as we are. Sa tanan nga pamaagi, susama nato siya usab gitintal. Apan siya wala nakahimo sa pagpakasala. Bot pasabot. Saman? Mo gini pinaka-insakto ba? Wala gyud niya gipili sa pagpakasala. Kabalo ba mo nga sugad pagkabata hantod nahamtong si Kristo? Nakaingon siguro si Satanas nga, ako lang niya, ako ni. Wala manggyoy gikan sa kalibutan nga makapa nga masulod sa temptasyon kining tawhana ni. Wala gyud. Yung mga igsoon, awayon siya, yung mga kadula, lahi ang lantaw sa iyaha. Usahay, magsige siya agto sa bukid, siya na ito isa kay wa man siya kay istorya. Pero sa sulod sa iyang pamilya, sa iyang maginikanan, kalipay siya. Si Kristo, grabe ka, kalipay siya sa iyang mamagpapa. Pero dito sa gawa, silusan siya, ibugan siya, sa maning tawhan, i-despise siya, i-envy siya. So, wala ka siya kahalubilo. So, iyang padulungan, magtuloy siya kilid-kilid, magkipag-istorya sa amahan mga kaigsoon. Posible bang nakaingon si Satanas nga, wala man gigikan ni ining kalibutan nga mo'y makapadamag nining tawhana? Apanay nakita si Satanas. Susi. Wala gid siya laing nakitaan, apan aduna siya usa ka susi nga nakitaan. Kabulo ba mo nga naay training gibuhat ang ato ang Kristo? Iyang gisanay iyang kaugalingon. Sa unsa nga pamagi mga kaigsunan?
Human niyag bautismo unsa iyang gibuhat. Kabalo mo iya gini gituyo para lang gyud kanatong tanan og sa mga tao nga nauna pa kanato. Nga iyang ginahuna, grabe gyud kalisod ang ako ang abton sa kong ulahi nga mga adlaw. Grabe gyud kalisod nga iyang hunahuna dili gyud nako ni makaya og ingon pa niya tanggalan na lang kupa. Ginoo sa ako ayaw na lang ko isulod itugot anang butanga kay iyang hunahuna dili gyud nako kaya. Ingon pa ni Kristo. Tinuod man din ang sakit mga kaigsunan nga kanabitang magsingot og dugo. Kalimot ko mga kaigsunan sa explanation sa ka-doktor ato basta ang ako mahimduman kay sa kakusog sa pressure sa blood sa tibok lawas sa sigig pamkusog kaayo ang lawas mugawas siya sa iyang si tao veins ba na o basta ka nagianan sa dugo sa kakusog sa pressure naman ay mga filter ba naman ay mga filter sa kakusog mugawas sa skin ug musagol sa kaning sa sweat. Grabe ka kusog sa pressure sa dugo, grabe ka kulba o kahadlok, grabe ka depress ang iyang gibati. Nga iyang dugo mahambak nagmanglusot ng mugawas sa iyang panit. Kaing siya ginotanggalan ni ginako ni makaya gyud. Pero kabalo mo nagtraining si Jesus Christ. 40 ka adlaw. Nagtraining siya minatay. Yang gisanay, yang kaugalingunay. Practice ko daan, nga muna na kong maabot sa kamatayon. Nakita ninyo na? Training niya itong mga kaigsunan. Human gyud niya og bautismo bago siya magsugod siyang bulaton. Kabalo na kung siya may tabo sa kuha. Agian ako daan. Why kaon-kaon? Allah! Kisa may mabuhi, anak. Naman to si Moises, di ba, sa una? Gipraktisan daan sa tuwang Ginoo mga kaigsunan ang pagbati sa himatyon. Inuklugin nato ayo mga kaigsunan. Gitaining niya yung kaugalingon nga kanang mura na siya mamatay. 40 ka adlaw. Ang iyahalang gyud gunit dito sa Ginoo. Sige, gunit sa Ginoo. Gilantaw din ni Satanas karon kahimat yun na. Hinahanglan nagtabang ning tawhanan ni. Pero dili pa to mao ang ultimate. Similar lang to. Low. Similar lang to ang iyang murag himatyon ng pagbati sa wilderness. Dili pa gyud to mao. Labaw pa ang iyang pag-aagion mga kaigsunan. So gitraining na ni Kristo daan ang iyang kaugalingon. Kay nasayod siya nga mao iyang padulngan, mao gali iyang ginabalik-balik siya mga tinun-an. Ang anak sa tao patyon og mabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Wala kasabot ana ang mga tinun-an mga kaigsunan pero kadaghan na niya gilitok sa iyang mga disipulo nga ang anak sa tao mamatay. Ug si Kristo nasayod na ana sa iyahang pagka-Dios bisan man siya tao. Iyan ang giandam iyang kaugalingon dito sa kamingawan mga kaigsuonan. Jesus Christ can commit sin. Si Jesus Christ himo siya sa pagsupak sa balaod sa Dios susama nga nabuhat kadto ni Adan. Adam was perfect. How come sa iyahang perfection nakabuhat siya og sala? Jesus has no propensity and inclination to commit sin, but by need, because of need, kay siya nasa estado sa pagkatao, bation niya ang grabe kaayo nga pag-antos
grabe nga kasakit. Halos mabugtuan na kagininhawa sa way kinaon mga kaigsuunan ug grabe nga kaluya. Pwede mo tap ang lawas ni Kristo. Tama na. Sa grabe kalisod nga iyang ginagian, but Jesus chose not to surrender. Wala gyud niya gipili nga siya mo surrender. Akong ma-imagine mga kaigsunan nga si Kristo, makitaan ka ako ni Kristo niya itong panahon na. Ma-imagine kaya nga ako maanak karon. Kabalo kaya si Kristo? Nga maanak ko karon? Nga maanak ka karon te, maanak ka karon ay? Ma-imagine ako mga kaigsunan nga samtang si Kristo galakaw. Palabuna liya. Ayang una-una ba? Mahuman nang ni dili pwede nga dili na ko ni humanon kay kung dili madili maluwas ning mga tawhanan ni. Wala gyud kaluwasan. Grabe nagpractice na daan ng Ginoo nga mura na siya mamatay. Grabe ayang porsigido ba? Luwason gyud ako ni mga tawhanan ni. Ang kakulangon sa unang Adan, kinahanglan nako nga mainsakto. Kay gipadala ko dinhi aron matama ang sayop kaniadto. Ma-imagine ako mga kaigsunan nga ginahuna ko ni Kristo sa panahon nga ginalukdo niya ang cross mga kaigsunan. Ginahuna kaniya sa imong kapanahunan karon mga kaigsunan samtang siya galukdo sa grabe nga kasakit didto padulong sa Kalbaryo sa cross. Mga igsoon. Christ must not fail. Gikinahanglan nga si Kristo dili gyud masayop. Kay sa iyahag kasalalay ang kaluwasan sa tibuok kalibutan mga igsoon. Nakasalalay sa usa lamang katao. Kung ang tanan nakahimo sa pagpakasala pinaagi sa usa ka tawo nga si Adan, ang kaluwasan sa tibuok katawhan nakasalalay usab sa usa ka tawo nga si Hesukristo mga igsoon. Masaw na to sa Juan 6:53. Makasunod ra mo mga igsoon bisan wala tay ka ng presentation. Makasunod ra mo. Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, except you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Kung dili nato mainom ang dugo ni Kristo makaon ng iyahang lawas mga igsoon, wala tay kinabuhi. Nganhi ka nato sa sunod nga life eternal mga igsoon. Naragid kang Kristo ang ato ang kaluwasan mga igsoon. Tinood gyud di ay that His blood will be poured unto all men. At the cross, His last prophecy to fulfill before His life ends sa Juan 19:28 hangtod sa 30. Sa diha nga si Kristo nana dito sa cross, nag-ingon siya nga giuhaw ko. O niya, gitagaan siya sponge nga haysop, niya gibutang dito siyang baba, gitagaan siya suka, imbis nga karang tubig kay giuhaw sa gitagaan siya og suka. Mo to'y last nga prophecy nga kinahanglan niya ma-fulfill. Ug ang giingon sa bersikulo 30 mga kaigsunan, it is finished. And His last breath nigawas
kaniya. Na-accomplish gyud tanan ni Kristo ang gipabuhat sa iya sa amahan, mga kaigsunan. And at that point, to every man who believe in Jesus Christ shall have the assurance of salvation. Naanay kasiguruhan sa kaluwasan, mga kaigsunan. Igsoon, ato ang sudlon kadiyot og bisan gamay lang kayo, nganong nahimo man natong kaluwasan ang dugo nga miawas kang Kristo, mga igsoon. Sa iyahang kamatayon dito sa cross, sa unsa man paagiha nga nahimo nato kadto nga kaluwasan. Pag-ingon niya nga, it is finished. Humana ang ako ang trabaho sa yuta. Nabuhat na nako tanan. Ug pwede na ko moagtos tubangan sa trono sa amahan og magpa-presenta kaniya nga, I already finished my mission. Perfectly, without sin, without transgressing your will, your laws. Perfectly, I live without sin. Karon mangutana ko, mga igsoon, sudlo na to na gamay, mga kaigsunan. Sa diha nga nahuman ni Kristo ang iyahang bulhaton sa yuta, hangtod sa iyang kamatayon ngadto sa cross. Sa unsa man nga pamaagi nga nahimo to nato nga kaluwasan. Nay namatay sa cross, unya nahimo na natong kaluwasan. Hebreano 9:22. For without blood, there is no remission of sin. Muna nga atong Diyos, hing ambit siya unod og dugo. Ambit siya unod og dugo. Kay wala siya, ang Diyos Espiritu, way unod, way dugo. Ang Diyos Espiritu, way unod, way bukog. Ang Diyos nga Espiritu, immortal, invisible. Living in the light that no one could approach unto, and no one hath seen nor can see. Pero nga nung nakita siya, he saw in the flesh. 1 Timothy 3:16. Nagpakita siya sa unod. O kanang Kristo, wan na hinganlig Kristo, o wa siya magsuot og unod. In his humanity, dwelleth all the fullness of the Godhead. Colossus 2:9. Christ is the image of the invisible God, God the Spirit. Na sa iyang humanity, naa diha ang Diyos nga Espiritu. Siya ang larawan sa dili makitang Diyos, nga mao ang Diyos nga Espiritu sa Juan 4:24. His shed flesh and blood, ganun hingambit man siya unod og dugo. Hebreano 2:14. Because without blood, there is no remission of sin. Muna hingambit siya unod. Ganun hingambit man. Kaya wala siya unod og dugo, kay ang Diyos Espiritu. Okay. Tay, salamat kay Tay. Mga igsoon, isa sa dahilan nga nung anay mga wali, na mga Bible study, aron mga kaigsunan makabaton kitag kaalam, ug kana nga kaalam mo'y mahimo nato nga pagtuo. Salamat kay kantatay, hantod siya pangidarhon karon nakabot niya ang daghan kay nga makahibalo nga makatabang kaniya kanato paadto dito kang Kristo ug alang sa ato ang kaluwasan, makaigsunanan. So paminawon yung mga igsoon nganong nahimong kaluwasan nato ang kamatayan ni Kristo dito sa cross. Duha ka butang atong makuha siyang kamatayon dito sa cross. Unsa man tong duha ka buok? And this is kanang dako kaayo nga balita nganhi kanako og kaninyong tanan, mga kaigsunan, og sa tibuok katawhan sa kalibutan. Ang bayad sa sala unsa gani? Unsa nga kamatayon kana mamatay sa sementeryo niya ilubong? Unsa nga kamatayon? Unsay bayad sa sala? Kamatayon nga way katapusan. Wala na gyud ka. Halaw na gyud ka. Nabuhi ra gyud ka sa pagpakasala unya, wala di na nimo ma-enjoy ang kinabuhing langit nun. Mahanaw na gyud ka. Unsay naa kang Kristo?
Mao kini ang unang butang. Kinabuhi nga way katapusan. Unsa may maka-equalize, makapuno sa gikinahanglan sa bayad sa sala. Kana pong butang nga naay way katapusan. Kung gapangayog kamatay nga way katapusan, unsa may kanong maka-level kamatayang way katapusan, ang makapuno ana kinabuhing way katapusan. Maong namatay si Kristo kon ang iyang kinabuhi mao'y gibayad sa ginapangayo sa sala, mga kaigsunan. Sa tanan nga muangkla kang Kristo, mugunit kang Kristo, muhugot kang Kristo, ang kamatayon sa ulahing mga adlaw dili na ihatag kanimo ug kanako kay gibayaran na sa kinabuhi ni Kristo, mga kaigsunan. Butang nagdako kayo natong pasalamatan sa atoang Ginoo. Ang iyang kinabuhi mao'y gibayad sa ginapangayo sa bayad sa sala. Unsa tong una, mga igsoon, natong makuha sa kamatayon ni Kristo? Si Kristo ang nagbayad sa sala. Ikaduha, mga kaigsuunan, nga ato ang makuha sa iyang kamatayon. Human nga kita mosalig kang Kristo, mangayo kapasayloan, bayaran niya ang ang ginapangayo sa sala, pasayloon ta sa Ginoo. Unsa may dayo ihatag niya kanato aron dawaton ta sa Dios. The righteousness of Christ. Ang pagkamatarong ni Kristo mo ihatag nganhi kanato. Igsoon, ang tao bisan unsa og pagpaningkamot na dungog naman ninyo, makabot ba nato ang insakto nga pagkamatarong dili? Makabot or dili? Dili, way tao makahimo bisan pag unsaong pagpaningkamot, bisan pa magpuyog bukid, dili makakitag mga videoke o unsa bang mga kalibutanong butang aron lang makapalayo sa pagbuhat og dili maayo. Dili ka na ang pamagi aron ikaw mainsakto. Or magsuot ka og basta magpalayo ka sa mga tao para lang ka dili makasala, dili na mo makapamatarong kanimo. Ang tao gyud dili makapainsakto siyang kaugalingon kay gikan nakasala si Adan, ang ginabuhat sa tao puro na lang pagpakasala, tanan niyang nasa uyang hunahuna, paghunahuna og mga dili maayo. Wala gilaing padulngan ang tao kundi kamatayon. Apan si Kristo samtang nasa din sa yuta sa tuang naisugutan kaganina. Grabe ang hugot sa amahan nga kinahanglan dili siya masayop. Nga kinahanglan dili siya makasupak sa mga sugo sa Dios ug makabot niya nga kompleto ang pagkamatarong kay maunay iyang ihatag ngadto sa mga tao nga gapangayo og pagkamatarong, mga kaigsuonan. Wala kanato ang pagkamatarong, apan ihatag kanato pinaagi kang Kristo. Gikabot ni Kristo ang pagkamatarong para kanato, mga kaigsuonan. Ang gihatag ni Adan kanato pagka makasasala. Apan ang dala nga regalo ni Kristo nga iyang mahatag kanato, mga kaigsuonan, kadtong pagkamatarong nga iyang nakabot hangtod sa katapusan siyang kinabuhi, maotoy atong pangayoon sa Amahan, aron paglantawon ta sa Dios Amahan, dili ta baho, dili ta hugaw, dili ta kanang salawayon sa iyang pananaw, kay tungod gibayaran na ta sa dugo ni Kristo ug ang iyang pagkamatarong maoy ihatag nganhi kanato, mga igsoon. Walay tao makakabot sa tama nga pagkamatarong. Ang pag-antos ni Kristo nga dili makasala bisan sa iyang kamatayon, alang ug alang rato kanato, mga igsoon. Duha ang atong madawat kang Kristo sa diha nga moduol kita sa pagluhod sa tubangan sa Dios sa pagpangayog pasaylo. Ibayaran ang bayad sa sala ug tagaan tagkalinaw sa tong pangunahuna kay ang pagkamatarong ni Kristo ibutang nganhi kanato nga libre, walay bayad, dili na nimo haguan, dili na nimo pasakitan ang imong lawas, kundi libre nga ihatag kanimo gikan sa Dios Amahan tungod kang Kristo, mga kaigsuonan. Lantawan ninyo ang commitment sa Godhead.
Lantawan ninyo ang dedication sa Diyos Amahan, Diyos Anak o Diyos Espiritu. Sa pagbuhat nila sa langit, sa yuta, uban sa mga tao, mga kaigsunan, bisan sa wala pa ng mga butanga, nasayod na ang pagka-Diyos sa posibleng nga mahitabo sa kalibutan. Nagtapok kining tulo ka mga persona, mga igsoon, kung nagsabot sila sa ilahang plano nga pagabuhaton kung ang tao mahulog sa pagpakasala. Dugay ng kapanahunan, mga kaigsunan, ang maong sabot sa pagka-Diyos. Og ilang napili, si Kristo ang maong magsakit, ang balang Espiritu mao'y tigdalang sa mga tao ngadto sa Diyos Amahan, ug ang Amahan mao'y tig-grant sa ilahang mga pag-ampo. Kada ampo, ang Amahan mao'y mo-grant. Ang mubayad, Amahan, gibayaran na nako na siya dawata iyang pagpangayog pasaylo. Ang tigdala sa mga makasasala, ang balang Espiritu, agto dito sa Amahan. Pag-abot dito sa Amahan, makasasala man ka. Mugani, Amahan, nangayog kong pasaylo. Ang bayad dayon sa iyang mga sala. Nakita ninyo. So wala pa nahuman ang tibok kalibutan, mga kaigsunan, nasabot nining tanan. Na plano ng daan ang kaluwasan, mga igsoon. Unsaon kita pagbalik sa relasyon ngadto sa Amahan. Kana nga commitment sa tulo ka mga persona sa pagka-Dios, mga igsoon, galihok na hangtod karon. Og bisan na mahuman ang plano sa kaluwasan, dili na maundang hangtod matapos ang plano sa Dios. Mga igsoon, kana nga butang angay usab na nato nga gunitan. Kaya ang commitment sa Dios walay putol, He is faithful. Matinud-anon kapre sa kanta kaganina, matinud-anon gayud ang ato ang Ginoo sa iyang mga saad ug mga planong anhi kanato. Dili pod ba angay nga atong ibalik sa tong Amahan ang commitment sa iyang pagluwas ngani kanato nga kita usab magtinarong sa iyang atubangan, musunod sa iyang mga kabalauran. Kabalo ba mo nga si Jesus dili lang mangluluwas? Nga humanta niya luwason, pwede na buta mo buhat sa tong mga gusto, no? He is both Savior and Lord. Siya mang luluwas ug siya usab ang atong Ginoo nga angay natong sundon. Human niya ta luwason, unsay angay natong buhaton? Pwede na buta maglakaw-lakaw, no? He is not just Savior, He is also Lord. Siya usab Ginoo natong tanan, mga kaigsunan, nga naay mga gusto ipasunod kanatong tanan, mga igsuon. So commit yourselves to the Lord, human niya nga ginaluwas ta, nakabati natas kaluwasan sa Ginoo. So let us also commit ourselves to Christ, not to any man, dili sa bisan kinsa nga tao, kinsang dako-dako nga tao, kinsang grupong mga kaigsunan, kundi sa Ginoo diretso. Kay tungod ang Ginoo, grabe ka committed sa iyahang plano nga ni kanato. Gisakit ang iyang kaugalingon para lang matagaan ka og kaluwasan. Ayaw pag-commit sa bisan kinsa mga kaigsuonan, kundi mag-commit ta sa ato ang Ginoo nga grabe ka matinud-anon nga ni kanato, mga kaigsuonan. Og kining nga kaluwasan nga iyang gihatag kanato, mga igsoon, let us commit ourselves nga mapabalo usab kini sa daghan pang katawhan sa tibuok Pilipinas man o sa tibuok kalibutan, mga igsoon. Will you commit, mga igsoon? Nga kini nga dako kayong balita nga atong nadawat karon, nga unta madawat usab sa mas daghan pang katawhan nga wala pa nakasayod nining mga butang nga inyong mga nadunggan. Wala pa nakabati sa mga butang nga inyuhan ang gakabati nga pagpalangga sa Dios. Wala pa kaagi sa kaluwasan nga inyuhang nang naagian karon, mga igsoon. Will you commit yourselves to saving more people gawas sa paril ni ining naa nato karon, mga igsoon? Mukamit ba kamo sa pagbag-o kauban nako sa ato ang mga kinaiyahan, sa ato ang mga dili maayong mga binuhatan?
nga kini mabag-o dili pinaagi nato kundi sa paghatag gusto ko mabag-o Ginoo akong ihatag akong kaugalingon kanimo kay gusto ko mabag-o aron ang mga taong nasa palibot nako makit-an ko bisan sa ako alang kinayan kahayag na ug aron usab dili ko maulaw panahon nga naay mangimbita sa ako nga mamisita ta brad dili ko magunaw na nga nakabuhat ra ba ko ingani ingana dili pa ba ako angayan aron Ginoo dili wala koy alibay wala koy excuse Ginoo bag-uha ko aron ako tinuod nga maka serbisyo ngadto sa imong mga katawhan ug ila usab nga maagian ang kaluwasan nga ako nang nadawat manindog ta mga kaigsuonan kaya atong itugyan ang atoang kaugalingon nga hana sa Dios ang makapabag-o lang kanato mga igsoon walay lain programa o kinsa man o grupo mga igsoon kundi ang Dios lamang maoy makapabag-o kanato ug mukamit ba kamo mga kaigsuonan gawas sa pagbag-o sa tong mga kaugalingon nga magpagamit ta sa buluhaton sa Ginoo hangtod sa katapusan nga kinabuhi nga ihatag niya kanato atong ihatag ang kusog panalapi, mga panalangin o mga butang nga naa nato alang sa galamiton sa pagduso sa buhat sa Dios mga igsoon sa atong mga anak sa atong mga igsoon magtinabangay sa pagdinasigay pagtudlo kay wala tay laing buhat sa kalibutan o tumong o padulngan mga igsoon kundi lamang mahuman na unta ang atong pag-anto sa yuta mga kakapoy mga paghilak mga kapag-away mahuman na tanak kining tanang mga butang nga aron makabato na kita og kapahulayan ngadto sa bakan sa tuwang amahan mga igsoon. Ug mo kining nga butang atong pasalamatan sa Dios. Ako untang hangiyon si tatay sa pagampo. Unsay pangalan gyud nimo tay? Unsa gyud imong pangalan? Tay mamalihog ko tay nga dadon kitang tanan. Tatay Ludi dadon kitang tanan ngadto sa amahan nga matagaan kita og katuyuan dinhi sa yuta ug mahimo kitang galamiton sa Dios. Tay salamat kaayo. Magampo ta. Amahan namo nga na ikaw sa kitasan sa langit. Ikaw ang tag-iya sa among mga kinabuhi. Ikaw ang naibalo sa among pagkinabuhi nining kalibutan. Mga tawhanon kami Ginoo. Dali malingla sa mga pagsulay sa among mga kaaway apan naghangyo kami kanimo nga dili nimo kami biyaan ubani kami kanunay sa among pagkinabuhi adlaw-adlaw samtang nagakinabuhi pa kami hangtod nga sa katapusang takna sa among kinabuhi kung kanusa ang gitagal sa tagsata sa kanamo nga kuhaon nimo ang kinabuhi ubani kami Ginoo manduoy kami sa imong balaan nga espiritu nga makahimo kami sa pagbuhat sa buluhaton nga imong gitugyan kanamo makadaog unta kami Ginoo mga hamiling kalag sa imong pagbalik gamita kami sa imong buluhaton Ginoo tagaay kami kahigayunan sa pagmensahe sa mga katawhan nga wala pa makaila kanimo ug ilaaw man namo Ginoo nga kami nining tagnaan nagasaad sa pagsuportar sa buhat nga imong gitugyan kanamo samtang buhi pa kami. Hinaot unta nga kining among pagpangaliya imong gihatag kanamo o gilao man namo nga madawat pinagi sa gahom og sa imong pagiya nga among madawat among ipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Sa langit o sa ang tanan o Diyos kalimulam ikaw puno sa guma gawalay katapusan o Diyos awitan ko ang gugmaon
tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Tugog og himaya sa langit ug sa yuta, ang tanan, O Diyos, kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma, nga walay katapusan. O Diyos, awiton ko ang gugma mo. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan. Takos lang day kunog simbahon, alagaran. Ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, Diyos, kanimo lamang. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan. Takos lang day kunog simbahon, alagaran. Ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo. Kinabuhi ko, Diyos, kanimo lamang. Kinabuhi ko, Diyos, kanimo lamang. Love lifted me when nothing else could help. Love lifted me. Love lifted me. Love lifted me when nothing else could help. Love lifted me. All my heart to Him I give, ever to Him I cling. In His blessed presence live, ever His praises sing. Love so mighty and so true merits my soul's best song. Faithful, loving service true to Him belong. Love lifted me. Love lifted me when nothing else could help. Love lifted me. Love lifted me. Love lifted me when nothing else could help. Love lifted me. Souls in danger look above. Jesus completely saves. He will lift you by His love out of the angry waves. He's the master of the sea, billows His will obey. Faithful, loving service to Him belong. Love lifted me. Love lifted me when nothing else could help. Love lifted me. Love lifted me. Love lifted me when nothing else could help. Love lifted me. Magamputa. Diyos nga balaan nga gamhanan nga nag-astronaut sa kalangitan, nim matahom nga kaponon sa lopolay, kami nagakalipay, nagapasalamat daya kanimo. Tingod sa imong kaayo, tungod sa imong gugma, nga way pagpuas, nga nakahimo kami sa paminaw sa mga minsay, alang sa imong bulaton, alang ning ministry din kami mga padayon sa pagsuporta nini. Panini mataw sa kanamo nga kining ministry nga mong gapilan Ginoo may kabayin kini
alang sa pagdaog umiling kalag. Nga pinagi sa mga suportar sa salpi sa mga pag-ampo, daghan pa ang makatawan makabot sa pagminsay sa mayong balita, sa pagpaibalo sa mga katawan sa kamatayon ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo nga pinaagi nini. Kami adunay kasiguran paglaom nga makabaton sa kinabi nga mo ang kinabing dayon, dili lang kami ang mga katawan nga mga patalingog sa imong minsay. Busa panili kami karon uban sa pigsaad nga bisan luyo sa mga kalisod sa mga problema nga among batunan. Kami nagasaad nga kami nga padayon nining ministry sa pagsuporta nini. Nga among handom dili lang kami makabaton sa kinabuhing dayon, kundi ang mga katawan usab nga magapatalingog sa minsay sa kalawasan nga kaming tanan maiusada sa langit nun nga pulayanan. Busaning kapunon Ginoo, inaot pa ikaw maguban ka na mo samtang kami magapamuli. Bat na mo yung panglawas nga makadangat kami sa pulayanan. Din sa sunod di ngayon sa Paulay, makahimo na sab kami pagsimba da kanim. Salamat Ginoo, ikaw nakiubang ka na mo, nagatubag sa pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen.